basura. Yan ang huling salitang dumurog sa puso ni Sofia habang nakaluhod sa harap ng asawang si Tiago at ng kabit nito. Sa gitna ng paghingalo ng kanyang anak na si Maya, pinili ni Tiago ang luho kaysa buhay. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng tinuring nilang alipin ay ang nag-iisang tagapagmana ng bilyong halaga. Tapos na ang pagtitiis. Ngayon, magsisimula na ang pagbawi. Sino kaya ang luluhod sa huli kapag ang reyna ay bumalik na sa kanyang trono? Naghahintay lang ako ng tamang pagkakataon, Bella. Konting tiis na lang, itatapon ko rin ang basurang yan palabas ng buhay ko. Hindi ko na masikmura ang amoy ng sabon at pawis na laging dala ng babaeng yan. Ang boses ni Tiago ay galing sa kabilang panig ng manipis na pader, malamig at puno ng pandidiri. Sa loob ng maliit at madilim na labahan, napatigil ang mga kamay ni Sofia. Nakasawsaw ang kanyang mga daliri sa planggana ng malamig na tubig. Pilit na kinukuskos ang mantsa sa mamahaling polo ni Tiago. Ang mga kuko niya ay biyak-biyak na at ang kanyang mga palad ay magaspang dahil sa 10 taon ng paglalaba, paglilinis at pagsisilbi. Para makatipid at may maipambili ng gamot para sa anak, hindi siya gumagamit ng washing machine. Mas pinipili niyang gamitin ang sariling lakas kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang unti-unting pagkaubos ng kanyang sariling ganda. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa hapdi ng detergent sa kanyang mga sugat. Ang polong kasalukuyan niyang nilalabhan ng may labis na pag-iingat ay ang regalong binili niya para sa anibersaryo nila, kahit pa 3 gabi siyang hindi kumain para lang mabuo ang halaga niyon. Akala niya, ang pagtitiis niya sa hirap ay isang sakripisyo para sa kanilang pangarap. Ngunit ang bawat kuskus niya sa tela ay tila naging kuskus na rin sa kanyang sariling dangal. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan at tinalikurang yaman ay tinatawag lang pala siyang basura sa harap ng ibang babae. Hindi makahuma si Sofia. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot na lason na mahirap hingahin. Walang luhang pumatak, ngunit ang kanyang lalamunan ay nanikip hanggang sa hindi na siya makalunok. Ang panginginig ay nagsimula sa kanyang mga dulo ng daliri hanggang sa maramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng alaala ng kanilang pagsasama, ang mga pangako ni Tiago sa ilalim ng ulan, 10 taon na ang nakalilipas, ay tila mga maruruming basahan na tinatapak-tapakan na lamang ngayon. Isang mahina at gumaralgal na ubo ang narinig mula sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Ang tunog ng paghihirap ni Maya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ito ang tunog na gabi-gabing pumapatay kay Sofia, ang tunog ng isang batang unti-unting nauubusan ng hininga dahil sa butas sa kanyang puso. Dali-daling nagpunas ng kamay si Sofia sa kanyang kupas na duster at naglakad patungo sa kinaroroonan ng anak. Ngunit bago pa siya makahakbang, narinig niya ang muling pagsasalita ni Tiago na may kasama pang mahinang tawa. Huwag kang mag-alala, Bella. Ang perang naitabi ko mula sa kumpanya ay sapat na para sa bakasyon natin sa Paris. Hahayaan ko na lang ang ospital na mamroblema sa bata. Hindi ko obligasyong magtapon ng pera sa isang pusong wala ng pag-asa. Ang basong hawak ni Sofia ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa semento ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mahabang panahon ng pagkabulag. Ang perang pampamilya, ang perang inaasahan niyang magliligtas sa buhay ni Maya, ay gagamitin lamang para sa karangyaan ng isang kabit. Ang sariling ama ni Maya ay handa itong hayaang mamatay para lamang sa sariling kaligayahan. Tumayo si Sofia sa gitna ng dilim habang ang anino ng kanyang asawa sa kabila ng pinto ay tila isang halimaw na hindi niya kailanman nakilala. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig at pagtitiis, ay unti-unting naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat piraso ng basag na bubog sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang nagbabagong anyo. Sa mga sandaling iyon, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan.
kasing bagsak ng alon sa dalampasigan. Hanggang kailan mo kayang maging martir kung ang taong pinoprotektahan mo ang siya mismong humuhukay ng libingan ng iyong anak? Ang dumi-dumi ng bahay na ito, kasing dumi ng pinanggalingan mo. Akala mo ba ay sapat na ang pagluluto mo para bayaran ang pananatili mo rito? Ang boses ni Doña Imelda ay pumutol sa katahimikan ng kusina, matalim at puno ng pangungutya. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang kanyang mamahaling seda na robe, habang pinagmamasdan si Sofia na punong-puno ng pawis sa harap ng mainit na kalan. Sa kabila ng panghihina dahil sa puyat at pag-aalaga kay Maya, pinilit ni Sofia na ihanda ang paboritong adobo ng kanyang biyenan. Umaasa siya na sa pamamagitan ng munting pagsisilbing ito, lalambot ang puso ng matanda at matulungan siya sa panggastos sa ospital. Dahan-dahang inihain ni Sofia ang pagkain sa mesa. Ang bawat galaw niya ay tila isang pasakit. Ang kanyang mga braso ay nangangatal sa pagod. Mama, masarap po ang pagkakaluto ko riyan. Kumain na po kayo para gumaan ang pakiramdam nyo. Mahinahon at puno ng paggalang na sabi ni Sofia, kahit pa ang kanyang kalooban ay sumisigaw na sa sakit. Ngunit sa isang mabilis na kumpas ng kamay, tinabig ni Doña Imelda ang pinggan. Ang tunog ng porselanang tumama sa sahig at ang pagtalsik ng mainit na sabaw sa paanan ni Sofia ay tila naging musika sa pandinig ng matanda. Masarap! Ang lasang ito ay para sa mga baboy, Sofia. Huwag mo akong tawaging mama dahil kailanman ay hindi kita tinanggap na pamilya. Isa ka lang basahan na pinulot ng anak ko sa kalsada. Hindi kumibo si Sofia. Nanatili siyang nakayuko, pinagmamasdan ng pagkaing pinaghirapan niya na ngayon ay nakakalat na sa sahig, kasama ng kanyang natitirang pag-asa. Ang hapdi ng mainit na sabaw sa kanyang balat ay hindi maihahambing sa hapdi ng mga salitang binitawan ng biyenan. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay naghihintay pa sa loob ng kanyang silid. Nang pumasok si Sofia sa maliit na kwarto nila ni Maya para kunin ang itinagong pouch sa ilalim ng kutsyon, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang maliit na telang lagayan kung saan niya iniipon ang bawat barya mula sa kanyang paglalabada ay wala na. Ang perang yun ang huling pag-asa para sa oxygen tank ni Maya sa gabing iyon. Mabilis siyang bumalik sa sala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng takot at galit. Mama, ang pera ni Maya, ang pera para sa gamot ng apo niyo. Nasaan po? Isang ngising mapang-api ang sumilay sa labi ni Doña Imelda habang nilalaro ang kanyang bagong biling alahas. Ang perang iyon? Ginamit ko na pambayad sa parlor. Tutal, mamatay din naman ang batang yan. Bakit pa tayo magsasayang ng pera? Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga mo sa bahay na ito, kaya karapatan ko lang na kunin ang anumang gusto ko. Hayop! Ang sigaw na yon ay hindi nanggaling sa bibig ni Sofia, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na 10 taon niyang kinalimutan. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso sa mata ang matanda. Pera iyon, para sa buhay ng apo niyo. Paano niyo nagawang nakawin ang huling pag-asa ng isang batang may sakit? Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Sofia. Sapat na para mapaupo siya sa sahig. Ang lasa ng dugo ay humalo sa kanyang mga luha. Lumalaban ka na. Lumayas ka. Ngayon din, lumayas ka sa bahay na ito. Sigaw ni Doña Imelda habang hinahablot ang braso ni Sofia at kinaladkad siya patungo sa pinto. Dalin mo ang anak mong malas at wag na kayong babalik. Mamatay na kayo sa lansangan kung gusto nyo. Ang pinto ay marahas na sumara at ang tunog ng pagkakandado nito ay tila isang huling hatol. Sa labas, ang langit ay bumagsak sa matinding buhos ng ulan. Yakap-yakap ni Sofia ang nanginginig na katawan ni Maya na binalot lamang niya ng isang manipis na kumot. Wala silang masisilungan, walang pera, at tila wala ng bukas. Habang nakaupo sa gilid ng kalsada, basang-basa at pilit na pinapainit ang anak,
Isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanila. Ang tunog ng gulong na huminto sa harap ng basang semento ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Isang itim at marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Ang bintana nito ay bumaba ng bahagya, sapat lamang para makita ang isang pares ng mga mata na puno ng awit at pagkilala. Hindi po namin matatanggap ang pasyente hanggat walang depositong 50,000. Policy po ng ospital yon, Mrs. Kung wala kayong pambayad, ilipat nyo na lang siya sa charity ward sa kabilang bayan. Ang boses ng receptionist sa emergency room ay walang bahid ng awa. Kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng ospital. Sa harap ng puting counter, nakatayo si Sofia na basang-basa ng ulan. Nanginginig ang buong katawan habang karga-karga ang walang malay na si Maya. Ang asul na labi ng bata at ang mababaw na paghinga nito ay isang hudyat na nauubusan na sila ng oras. Habang ang paligid ay puno ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay, si Sofia ay tila isang anino na hindi makita at hindi marinig. Isang ina na ang tanging yaman ay ang buhay ng anak na unti-unti nang bumibitiw. Nanginig ang mga daliri ni Sofia habang kinukuha ang kanyang lumang telepono sa bulsa ng duster. Sa gitna ng desperasyon, isa lamang ang naisip niyang takbuhan. Sa bawat pagring ng telepono, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. "Hello, Tiago? Please maawa ka. Nasa ospital kami ni Maya. Kailangan siya ma-admit ngayon din pero wala akong pera para sa deposito. Tiago, mamatay ang anak natin kung hindi siya maoperahan." Ang boses ni Sofia ay halos pabulong na dahil sa matinding pag-iyak. Ang bawat salita ay may kasamang pagsamo na sapat na para palambutin ang kahit anong bato. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay isang matalim na tawa mula sa kabilang linya. "Ano na naman bang drama yan, Sofia? Sinabi ko na sa'yo, busy ako sa kumpanya. Huwag mo akong gambalain para sa mga kasinungalingan mo. Kung may sakit talaga ang bata, humanap ka ng paraan. Hindi ako ATM na pwedeng pindutin tuwing kailangan mo ng luho." "Pero Tiago, ang pera sa bangko. Sinabi ni Mama na kinuha mo. Iyon ay para sa kumpanya at para sa mas mahalagang bagay. Itigil mo na ang pagtawag sa akin." Ang boses ni Tiago ay napalitan ng panunukso ni Bella sa background na nagsasabing, "Honey, let's go. The champagne is getting warm." Ang tunog ng pagkakaputol ng tawag ay tila ang tunog ng huling pintig ng puso ni Sofia para sa lalaking pinaglingkuran niya ng 10 taon. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Napasandal si Sofia sa malamig na pader ng ospital. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang yakap pa rin ang anak. Ang mga luha niya ay humalo sa tubig ulan na pumapapatak mula sa kanyang buhok. Bawat patak ay simbolo ng kanyang pagkadurog. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kulay sa mundo ni Sofia ay naglaho. Wala na ang takot, wala na ang lungkot. Ang natira na lamang ay ang isang matinding liyab ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang pag-ibig na naging tanikala niya sa loob ng isang dekada ay tuluyan ng napigtas. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na coat, si Mang Segundo, ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paggalang, ang parehong mga mata na nakakita sa paglaki ni Sofia sa loob ng mansyon ng mga Aranda. "Senyorita Sofia, sapat na ang paghihirap niyo. Huwag niyo nang hayaang magtagumpay ang mga taong nais kayong sirain. Narito na po ako." Dahan-dahang iniangat ni Sofia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kabaitan at pagpapakumbaba, ay nagningning sa isang kakaibang liwanag. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang damit ang isang luma at simpleng singsing na may nakatagong maliit na marka ng pamilya Aranda. Mang Segundo, ang boses ni Sofia ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talim ng isang espada. "Iligtas niyo ang anak ko at pagkatapos, ituro niyo sa akin
kung paano bawin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Gusto kong makita kung paano babagsak ang imperyong itinayo ni Tiago gamit ang aking mga luha. Tumango si Mang Segundo at mabilis na nag-utos sa mga staff ng ospital. Sa isang sandali, ang mga receptionist na dati ay dedma sa kanya ay biglang nagtatakbo para asikasuhin si Maya. Ngunit habang dinadala ang kanyang anak sa loob ng operating room, isang seryosong balita ang ibinulong ni Mang Segundo kay Sofia na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Senyorita, may kailangan kayong malaman. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Tiago. Ang kumpanya ng inyong ama, ang Aranda Group, ay balak niyang ibenta sa mga kalaban ng inyong pamilya sa darating na linggo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng inyong itay. Napatayo si Sofia ng tuwid. Ang kanyang anyong gusgusing duster ay tila naging isang baluti ng isang reyna. Hindi niya makukuha ang Aranda Group, Mang Segundo. Dahil simula sa gabing ito, ang Sofia na kilala nila ay patay na. At ang magbabalik ay ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Umalis ka rito. Hindi ito lugar para sa mga pulubi. Baka makaistorbo ka pa sa mga VIP namin. Ang boses ng security guard sa Grand Aranda Hotel ay puno ng paghamak habang nakatingin sa suot ni Sofia. Isang kupas na duster na punit sa gilid at tsinelas na manipis na ang swelas. Sa gitna ng marangyang lobby na kumikinang sa ginto at kristal, si Sofia ay tila isang mantsa sa malinis na marmol. Ngunit hindi kumilos si Sofia. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa ilalim ng mga luhang natuyo na sa kanyang pisngi. Ang bawat hakbang niya sa loob ng hotel na ito ay tila paglalakad sa mga alaala ng kanyang kabataan. Sa kahariang dati ay sa kanya, ngunit tinalikuran niya para sa isang kasinungalingan. Isang marangyang itim na credit card ang inilabas ni Sofia mula sa kanyang bulsa, ang card na itinago niya sa loob ng 10 taon bilang huling alaala ng kanyang ama. Gusto kong makausap ang manager. Ngayon din. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa paligid. Ang pagdating ni Mang Segundo na nakasuot ng formal na taksido ang tuluyang nagpabago sa ihip ng hangin. Ang lahat ng mga empleyado na kanina ay nagbubulungan ay biglang nayuko nang makitang ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan ng pamilya Aranda ay yumukod sa harap ng babaeng tinawag nilang pulubi. Welcome home, Senyorita Sofia. Handa na po ang lahat para sa inyo. Dinala si Sofia sa presidential suite, ang silid na nakalaan lamang para sa tunay na may-ari ng imperyo. Sa loob ng ilang oras, ang bawat bakas ng hirap at pagtitiis sa kanyang katawan ay dahan-dahang binura ng mga dalubhasang kamay. Ang magaspang at sugatang mga palad na galing sa paglalabada ay nilinis at nilagyan ng marangyang kulay. Ang kanyang buhok na tuyot dahil sa init ng araw ay muling naging kasing lambot ng seda. Habang nakatayo sa harap ng malaking salamin, tinitigan ni Sofia ang kanyang sarili. Hindi na ang babaeng basahan ang nakikita niya, kundi ang isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Ang kanyang suot na itim na silk dress ay bumagay sa lamig ng kanyang tingin. Ang bawat alahas na isinuot niya ay tila mga baluti na magpoprotekta sa kanya mula sa mga susunod na bagyo. Ang huling testamento ng inyong ama, senyorita, ang malumanay na sabi ni Mang Segundo habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ayon sa kasunduan, ang lahat ng ari-arian, ang Aranda Group, at ang lahat ng lupain ay opisyal nang babalik sa inyong pangalan sa oras na pirmahan niyo ang mga papel na ito. 10 taon kayong naging tapat sa inyong pangako na magpakababa. At ngayon ay tapos na ang inyong penitensya. Hinawakan ni Sofia ang pluma. Ang kanyang kamay ay matatag na tila hindi kailanman nakaramdam ng panghihina. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, tila naririnig niya ang pagguho ng mundo ni Tiago. Ang bawat dokumento ay isang hakbang patungo sa katarungang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Mang Segundo,
Tawag ni Sofia habang nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod kung saan naroon ang kumpanyang pilit na kinakamkam ni Tiago. Simulan na ang pagbili sa lahat ng shares ng kumpanya ni Tiago sa merkado. Gusto kong bukas ng umaga, pagising niya, hindi na siya ang may-ari ng kahit isang sentimo ng kanyang pinaghirapang kasamaan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, mas masakit ang tama ng isang tahimik na pagbawi. Opo, senyorita. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ni Tiago ay nakasandal na lamang sa isang huling investor. Hindi nila alam na ang investor na yon ay tayo. Ulat ni Mang Segundo. Napatingin si Sofia sa orasan. Sa mga sandaling ito, tiyak na nagpapakasasa si Tiago sa piling ni Bella. Nagpaplano ng kanilang kinabukasan gamit ang perang ninakaw sa kanyang anak. Ngunit ang hindi alam ni Tiago, ang bawat tawa niya sa gabing ito ay ang huling tunog ng tagumpay na kanyang matitikman. Habang ang gabi ay lumalalim, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Mang Segundo na nagpabago sa ekspresyon nito. Senyorita, balak ni Tiago na isara ang deal bukas ng hapon. Kung hindi tayo makikilos bago mag-10:00 ng umaga, baka mailipat niya ang ilang mahahalagang asset sa pangalan ni Bella. Hinarap siya ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Kung ganoon, siguraduhin mong hindi siya makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Iparamdam mo sa kanya na may aninong sumusunod sa bawat galaw niya. Sa wakas, malaya na rin ako sa amoy ng chemical at murang sabon ni Sofia. Ngayong gabi, itatapon ko na ang huling dumi sa aking magandang buhay. Ang tawa ni Tiago ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang penthouse na tinatanaw ang buong syudad. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ang bawat lagok niya ay tila isang pagdiriwang ng kanyang kaligtasan mula sa 10 taon ng pagsasama nila ni Sofia. Sa tabi niya, si Bella ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga daliri nito ay hinahaplos ang bagong gintong relos ni Tiago. Isang relos na ang halaga ay sapat na sanang pambayad sa 3 buwang gamutan ni Maya. Ngunit para kay Tiago, ang pera ay hindi para sa mga taong wala ng silbi, kundi para sa mga taong nagpapakintab ng kanyang imahe. Kumuha si Tiago ng isang asul na envelope mula sa mesa. Ito ang mga papel para sa annulment ng kanilang kasal. Sa loob ng 10 taon, si Sofia ang naging katuwang niya sa lahat ng hirap, ang naging hagdan niya para maabot ang rurok ng tagumpay. Ngunit ngayon ay turing niya na rito ay isang luma at sirang gamit na kailangang palitan. Ipadala mo ito sa ospital. Utos ni Tiago sa kanyang tauhan na nakatayo sa isang tabi. Siguraduhin mong pipirmahan niya iyan sa harap ng maraming tao. Gusto kong malaman niya na kahit isang sentimo wala siyang makukuha mula sa akin. Isama mo na rin ang balita na ang kumpanya ni Aranda ay hindi na kailanman magiging sa kanya. Isang mabisang ngiti ang sumilay kay Bella habang tinitingnan ang mga papel. Ang talino mo talaga, honey. Pagkatapos nito, tayo na ang maghahari sa Aranda Group. At ang babaeng yon, baka sa kalsada na siya pulutin kasama ng kanyang may sakit na anak. Ang bawat salita nila ay puno ng kamandag, bawat tawa ay tila isang insulto sa langit. Hindi alam ni Tiago na habang nagsasaya siya sa kanyang maling akala ng tagumpay, ang bawat shares na inaasahan niyang magpapayaman sa kanya ay dahan-dahan ng kinakain ng isang lihim na puwersa. Ang kanyang kampanteng pakiramdam ay ang katahimikan bago ang isang malakas na dilubyo. Biglang uminit ang kanyang telepono sa sunod-sunod na mga mensahe mula sa kanyang abogado. Sir, may problema. Ang mystery investor na inaasahan nating pipirma sa merger ay biglang nagbago ng isip. May mas malaking kumpanya na bumili sa 50% ng ating shares sa loob lamang ng 1 oras. Napatayo si Tiago. Ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ano? Sinong baliw ang bibili ng ganoon karaming shares ng walang pasabi? Alamin mo kung sino ang nasa likod nito.
Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang formal na imbitasyon ang inihatid ng kanyang sekretarya. Ang papel ay may gintong tatak ng Aranda Empire, isang tatak na alam niyang para lamang sa mga opisyal na tagapagmana. Sir, pinatatawag po kayo sa boardroom ng Aranda Group bukas ng 10:00 ng umaga. Ang batingaw ng balita ay tila isang hatol sa kanyang pandinig. Nais po kayong makaharap ng bagong chairman at CEO. Sinasabing siya na ngayon ang may-ari ng lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang bahay na ito. Nanlalamig ang mga kamay ni Tiago habang hawak ang imbitasyon. Ang kumpanyang pinaghirapan niyang nakawin ay tila dulas na sa kanyang mga palad. Isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isip, ngunit agad niya itong itaboy. Imposible. Imposibleng ang basurang itinapon niya sa ulan ay ang parehong reyna na ngayon ay magpapabagsak sa kanya. Sino siya? Ang pabulong na tanong ni Tiago sa hangin, ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana ng kanyang penthouse. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ma-access ang accounts ko? Siguraduhin niyo ang mga sinasabi niyo dahil baka bukas ay wala na kayong trabaho. Ang boses ni Tiago ay gumaralgal sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat salita ay may halong takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Sa harap niya, ang kanyang mga accountant ay nakayuko. Hindi makatingin, nang diretso habang hawak ang mga dokumento ng audit. Ang malamig na buga ng aircon ay hindi sapat para patigilin ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo ni Tiago. Ang kumpanyang itinayo niya sa kasinungalingan ay tila isang bahay na gawa sa baraha at nararamdaman niya ang unang ihip ng hangin na magpapabagsak dito. Sir, may utos po mula sa itaas. Lahat ng transactions ay kailangang dumaan sa bagong board of directors at ang masaklap po, may mga discrepancy na nakita sa inyong mga personal na gastos gamit ang pondo ng kumpanya, ang paliwanag ng isa sa mga accountant. Ang tunog ng mga pahinang nililipat ay tila bawat hakbang ng isang paparating na hatol. Habang nangyayari ito sa opisina, sa mansyon naman na kinakamkam ni Doña Imelda, isang formal na lalaki na nakabarong ang kumatok sa pintuan. Ang tunog ng pagkatok ay hindi nagdadala ng bisita, kundi ng isang katotohanang hindi handang tanggapin ng matanda. Anong eviction notice? Nagkakamali kayo. Ang anak ko ang may-ari ng bahay na ito. Ang sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang hawak ang puting papel. Ngunit ang abogado sa kanyang harap ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay pagmamay-ari ng Aranda Empire, Madam. At dahil sa hindi pagbabayad ng buwis at utang ni Mr. Tiago, ang ari-arian ay formal nang kinuha ng kumpanya. Mayroon lamang kayong 24 na oras para lisanin ang lugar. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Doña Imelda. Mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya kay Sofia nung nagdaang gabi. Ang kanyang kamay na nanginginig ay hindi na dahil sa katandaan, kundi dahil sa pagguho ng kanyang mundong puno ng kapalaluan. Samantala, sa ospital, kung saan naroon si Maya, isang malambot at pamilyar na boses ang narinig sa loob ng executive suite. Hindi ito ang boses ng isang inang nagmamakaawa, kundi ang boses ng isang babaeng may kontrol sa tadhana. Si Sofia ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, habang ang kanyang anak ay payapang natutulog sa marangyang kama. Mang segundo, bayaran ang lahat ng utang ng mga pasyente sa floor na ito. Ayokong may inang makaranas ng naramdaman ko kagabi. Ang utos ni Sofia habang hinahaplos ang malambot na buhok ni Maya. Ang bawat galaw niya ay puno ng biyaya. Ang kanyang presensya ay tila isang anghel na nagdadala ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ilang minuto matapos umalis ni Sofia sa silid, dumating si Tiago sa ospital, balisa, at naghahanap ng paraan para makuha ang loob ng mga doktor. Gusto niyang gamitin ang kalagayan ni Maya para humingi ng simpatiya sa board, isang huling laro
para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit pagdating niya sa counter, isang balita ang nagpatigil sa kanyang paghinga. "Sir, bayad na po ang lahat. May isang anonymous donor na nagbayad ng milyon-milyong halaga para sa operasyon ng inyong anak at para sa buong charity ward," ang sabi ng nurse na may halong paghanga. Anonymous donor? Sino? Ang tanong ni Tiago. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dahil sa kaba. Isang babae po, sir. Napakaganda at napakaamo ng muka. Parang isang reyna. Napasandal si Tiago sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Ang anino ng babaeng ito ay tila laging isang hakbang na nauuna sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Ang magnanakaw ay laging natatakot sa sarili niyang anino. Handa ka na bang makita ang mukha ng katarungan? Lumingon-lingon si Tiago sa paligid. Ang bawat taong dumadaan ay tila isang espiya na nagmamasid sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Maging ang sarili niyang sekretarya ay tila may itinatagong lihim sa likod ng mga ngiti nito. Ang lason ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat sa kanyang sistema. At ang gabi ay tila mas lalong dumilim para sa isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling kasamaan. Bakit may amoy patis dito? Akala ko ba ay eksklusibo ang butik na ito para sa mga mayayaman? Pero bakit hinahayaan niyong makapasok ang mga amoy basura? Ang boses ni Bella ay umalingaw-ngaw sa loob ng The Aranda Collection, ang pinakasikat na luxury boutique sa buong syudad. Hawak niya ang isang kulay pulang silk gown, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakapamaywang, pununo ng kayabangan. Sa harap niya, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero at itim na salamin na tahimik na tinitingnan ang isang koleksyon mga mamahaling bag. Ang bawat galaw ng babaeng ito ay puno ng grasya, ngunit para kay Bella na puno ng inggit at puot. Ang presensya ng sinumang humihigit sa kanya ay isang banta. Nang dahan-dahang humarap ang babae at ibaba ang kanyang salamin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang silk gown na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay hanggang sa bumagsak ito sa malinis na sahig. "Sofia, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Magnanakaw!" Ang sigaw ni Bella. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng gulat at galit. "Guard! Bakit hinayaan niyong pumasok ang katulong na ito? Paalisin niyo siya. Baka may makuha siyang gamit dito." Ang mga sales lady na kanina ay nakangiti kay Bella ay mabilis na lumapit kay Sofia na may kasamang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ang manager ng butik ay nagmamadaling lumabas mula sa opisina. Ang muka ay putlang-putla habang nakatingin kay Sofia. "Mawalang galang na, Miss Bella." Ang malamig na sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi ng isang nakamamatay na katahimikan. "Ang gown na hinahawakan mo ay hindi mo kayang bayaran dahil simula sa oras na ito, ang lahat ng credit cards ni Tiago ay nakansela na." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Bella, isang tawang puno ng kawalang paniwala. "Sira-sira na yata ang ulo mo dahil sa hirap, Sofia. Credit card ni Tiago? Ako ang buhay niya ngayon. Ako ang reyna niya." Kinuha ni Bella ang kanyang gintong card at padaskol na ibinigay sa sales lady. "I-swipe mo yan. Bilhin ko ang pinakamahal na item dito para mapatunayan sa pulubing ito kung sino ang tunay na may-ari ng lahat." Ang tunog ng pag-swipe ng card sa makina ay tila bawat tibok ng puso ni Bella na puno ng kaba. Matapos ang ilang sandali, ang sales lady ay bumalik na may dalang hindi komportableng mukha. "I'm sorry, ma'am. Ang card niyo po ay declined. May nakalagay pong insufficient funds at account frozen." Ang katahimikan sa loob ng butik ay naging kasing bigat ng tingga.
Ang mukha ni Bella ay naging kulay abo, habang ang mga sales lady ay nagsimulang magpalitan ng mga makahulugang tingin. Sa pagkakataong yun, dahan-dahang lumapit si Sofia sa counter, kinuha ang kanyang itim na card at ipinatong ito sa mesa ng walang kahirap-hirap. I-pack niyo ang lahat ng koleksyon sa hanay na ito. Ipadala niyo sa Aranda Mansion bukas ng umaga. Ang utos ni Sofia. Lumingon siya kay Bella. Ang kanyang ngiti ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa dangal ng kabit. At ang pulang gown na itinapon mo sa sahig, singilin niyo siya para sa danyos. At kung hindi niya mababayaran, tawagan ang pulis. Paano mo nagawa ito? Saan galing ang pera mo? Ang boses ni Bella ay naging isang matinis na tili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kahihiyan, habang ang ibang mga customer ay nagsisimulang magbulungan at kumuha ng litrato. Ang tanong Bella ay hindi kung saan galing ang pera ko. Ang pabulong na sagot ni Sofia habang nilalagpasan ng kabit. Ang tanong ay kung paano mo titingnan sa mata si Tiago kapag nalaman mong ang lahat ng inakala niyang tagumpay ay galing sa basurang itinapon niyo. Habang papalabas si Sofia ng butik, narinig niya ang boses ni Bella na nakikipagtalo sa mga security guard. Pilit na kumakawala habang ipinapahiya sa harap ng maraming tao. Ang bawat hakbang ni Sofia sa labas ng gusali ay tila isang pagdurog sa mga anay na sumira sa kanyang pamilya. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na envelope ang iniabot sa kanya ng isang estranghero sa parking lot. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang numero lamang at isang maikling mensahe sa loob. Hindi lang si Tiago ang may itinatago. Gusto mo bang malaman kung sino talaga ang pumatay sa iyong ama? Napatigil si Sofia, ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagbalik. Ang kanyang paghihiganti ay tila nagsisimula pa lamang at ang mga lihim ng nakaraan ay dahan-dahang bumabangon mula sa hukay. Siguraduhin niyo ang mga papeles. Ayokong may kahit isang butas na maiiwan bago tayo pumirma. Ngayong araw, ang Aranda Group ay magiging isang alaala na lamang at ang bagong kaharian ko ang sisikat sa buong bansa. Ang boses ni Tiago ay puno ng kayabangan habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng boardroom. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit, ang bawat kislap ng kanyang cufflinks ay tila sumasalamin sa kanyang ambisyong walang hanggan. Sa loob ng 10 taon, hinintay niya ang pagkakataong ito. Ang sandali na tuluyan na niyang mabubura ang bakas ng pamilya Aranda at mapalitan ito ng kanyang sariling pangalan. Ang mga board members sa kanyang paligid ay tahimik, ang iba ay may takot sa mata, habang ang iba naman ay naghihintay lamang sa kung sino ang mananalo. Sir, handa na po ang lahat. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang kinatawan ng bagong majority shareholder. Sabi nila, papunta na raw siya. Ang ulat ng kanyang sekretarya na tila may kakaibang kaba sa boses. Hayaan mo siya. Kahit sino pa ang shareholder na yan, pera lang ang kailangan niya. At sa oras na mapirmahan ko ang merger na ito, wala nang makakapigil sa akin. Ang kampanteng sagot ni Tiago habang iniuupo ang sarili sa gitnang upuan. Ang upuang dati ay pagmamay-ari ng ama ni Sofia. Eksaktong 10:00 ng umaga, ang marahas na pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng mga dekalidad na sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila bawat pintig ng orasan na nagpapabilis sa kaba ni Tiago. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit na pinangungunahan ni Mang Segundo. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nasa gitna nila. Nakatayo si Sofia, suot ang isang emerald green na terno na nagpatingkad sa kanyang kutis at nagpakita ng kanyang tunay na katayuan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkapagod. Tanging lamig at kapangyarihan ang makikita rito. Sofia! Ang sigaw ni Tiago ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan.
Ang kanyang baso ng tubig ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay. Ang pagkabagsak nito sa mesa ay nagdulot ng isang maliit na baha sa ibabaw ng mga mahahalagang dokumento. Anong ginagawa mo rito, guard? Bakit pumasok ang babaeng ito rito? Paalisin niyo siya. Maupo ka, Tiago. Ang boses ni Sofia ay mahinahon, ngunit kasing talim ng isang labaha. Hindi siya kumukurap habang tinititigan ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Hindi ka na sa posisyon para mag-utos. Dahil sa silid na ito, ikaw na ang panauhin at ako ang may-ari. Anong kalokohan ito? Ibang ka na ba? Ang tawa ni Tiago ay naging isang hysterical na tunog, ngunit agad itong naputol ng ilapag ni Mang Segundo ang isang makapal na folder sa harap ng board. Mga ginoo ng board, ang panimula ni Mang Segundo. Nais ko pong ipakilala ang ating bagong chairman at CEO, ang nag-iisang tagapagmana ng Aranda Empire, si Senyorita Sofia Aranda. Hawak niya ang 60% ng shares ng kumpanyang ito, kabilang ang mga shares na binili niya mula sa mga creditors ni Mr. Tiago nitong nakaraang gabi. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat board member ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay tumatango sa paggalang kay Sofia. Si Tiago ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na nakasuot ng suit. Hindi maaari. Paano? Pinatay ko na ang Aranda Group. Ninakaw ko ang lahat sayo. Ang sigaw ni Tiago na sa sobrang gulat ay hindi na namalayan ang kanyang mga ipinagtatapat. Iyon ang pagkakamali mo, Tiago. Ang sabi ni Sofia habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inakala mo na ang kapangyarihan ay nasa pera at kasinungalingan. Pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa pangalan at dangal na hindi mo kailanman magkakaroon. Simula sa oras na ito, tinatanggal ka na sa iyong posisyon. At hindi lang iyan, haharap ka sa kasong embezzlement at falsification of documents. Lumapit ang mga security guard, hindi para paalisin si Sofia, kundi para hawakan si Tiago. Ang kanyang pagpupumiglas ay tila isang nakakaawang palabas ng isang haring nawalan ng trono. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Bella, hinihingal at gulo-gulo ang buhok. Tiago, ang bahay, pinapalayas na tayo. Ang lahat ng gamit natin ay nasa kalsada na. Ang tili ni Bella na agad naputol nang makita niya si Sofia na nakatayo sa dulo ng mesa. Tiningnan ni Sofia ang dalawa. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang basura ay kailangang ilagay sa tamang tapunan at ang tapunang iyon ay hindi sa Aranda Empire. Habang kinaladkad palabas si Tiago at Bella ng mga gwardiya, ang kanilang mga sigaw ng pagmumura at pagmamakaawa ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Nanatiling nakatayo si Sofia, ang kanyang paningin ay nakatutok sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ang katarungan ay nakamit na niya ang unang bahagi, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Senyorita, ang bulong ni Mang Segundo. May problema po sa labas. Si Doña Imelda. Dinala niya si Maya. Ayaw niyang ibigay ang bata hanggat hindi niyo ibinabalik ang mga shares kay Tiago. Ang malamig na aura ni Sofia ay biglang napalitan ng isang nagbabagang galit. Ang kanyang anak, ang huling hininga ng kanyang buhay, ay ginagamit na naman bilang isang kasangkapan. Ibalik mo sa akin ang anak ko, Imelda. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong sa bilangguan ka nahihinga hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Ang boses ni Sofia ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng asero. Isang babala na nagpatahimik maging sa ihip ng hangin sa labas ng lumang bahay na tinataguan ni Doña Imelda. Sa loob ng madilim na silid, nakatayo ang matandang babae, gulo-gulo ang buhok, at nanlilisik ang mga mata sa pagitan ng takot at desperasyon. Hawak-hawak niya ang nanginginig na si Maya na tila isang kalasaglaban sa katarungang paparating. Wala kang karapatang utusan ako. Ako ang nagpalaki sa anak mo
habang nagpapakasarap ka sa pagtatrabaho. Akin ang kumpanya, akin ang lahat. Ang tili ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng lason at maling katwiran. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila lalong lumalalim ang hukay na kanyang kinatatayuan. Ang pagiging mapagmataas na dati ay kanyang baluti, ay unti-unti nang nagiging kanyang bitag. Dahan-dahang lumapit si Sofia, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol. Nagpalaki? Pinabayaan mo ang anak ko habang ninanakaw mo ang bawat sentimong pambili ng kanyang gamot. Tinawag mo siyang malas at ngayon ay gagamitin mo siya para iligtas ang anak mong magnanakaw? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Tingnan mo ang sarili mo, Imelda. Nasaan ang iyong korona? Nasaan ang iyong mga alalay? Wala ka ng kahit ano, kundi ang puot ng isang inang tinalikuran mo. Sa isang iglap, inilabas ni Mang Segundo ang isang tablet at ipinakita ang live na balita. Si Tiago ay kasalukuyan ng pinuputulan ng mga posas sa labas ng kumpanya, habang si Bella ay mabilis na sumasakay sa isang taxi, iniiwan ang kanyang mahal na walang kahit anong tulong. Ang huling pag-asa ni Doña Imelda ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Iniwan na kayo ng inyong anak, madam. Ang malumanay, ngunit mapanakit na sabi ni Mang Segundo. At ang lahat ng ebidensya ng inyong pagnanakaw sa pondo ng pamilya Aranda noong panahong nagkasakit ang ama ni Sofia ay hawak na rin namin. Hindi lang si Tiago ang babagsak, isasama kanya. Ang nanginginig na mga kamay ni Doña Imelda ay dahan-dahang bumitaw sa balikat ni Maya. Ang bata ay mabilis na tumakbo patungo sa mga bisig ni Sofia, na agad siyang niyakap ng mahigpit, isang yakap na tila bumubuo sa lahat ng mga bahaging nawasak noong mga nagdaang gabi. Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng pagbagsak ng mga tuhod ni Doña Imelda sa semento ay tila naging huling kumpas ng isang malungkot na simponya. Sofia, patawarin mo ako. Huwag mo akong ipakulong. Ako ay matanda na. Wala na akong pupuntahan. Ang pagmamakaawa ni Imelda, ang kanyang noo ay nakadikit na sa sahig. Ang kanyang dating taas noong anyo ay naging isang anino ng pagkatalo. Ang reyna ng panlalait ay kasalukuyan nang naging pulubi ng kapatawaran. Tinitigan siya ni Sofia, walang galit, tanging pagod at pagtanggap. Ang katarungan ay hindi paghihiganti, Imelda. Ito ay ang pagpaparanas sa inyo ng bunga ng inyong sariling mga tanim. Hindi ako ang magpaparusa sa inyo, kundi ang batas at ang inyong sariling konsensya, kung mayroon man. Tumalikod si Sofia habang karga-karga ang kanyang anak. Ang bawat hakbang niya palabas ng gusaling iyon ay tila pag-alis sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit bago pa sila makarating sa sasakyan, isang malakas na tunog ng pagpreno ng isang mabilis na sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Mula sa dilim, lumabas si Tiago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang kanyang muka ay hindi na makilala dahil sa matinding pagkabaliw. Kung hindi ka magiging akin, Sofia, walang magmamay-ari sa'yo at walang magmamay-ari sa Aranda Group. Ang sigaw ni Tiago habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Sa akin lang ang Aranda Group. Hindi mo ito makukuha ng buhay, Sofia. Ang huling tili ni Tiago ay tila hayop na nasugatan, puno ng puot at kawalang pag-asa, habang mabilis siyang sumusugod patungo kay Sofia. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang basag na bote. Ang matutulis na dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng buwan. Ang lalaking dati ay tinitingala. Sa loob ng mga boardroom ay kasalukuyan ng mukhang isang baliw na nawalan ng katinuan. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at dumi. Sa halip na tumakbo, tinalikuran ni Sofia ang panganib, hindi para sumuko, kundi para magsilbing kalasag ng kanyang anak. Niyakap niya ng mahigpit si Maya.
Itinago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib upang hindi nito makita ang halimaw na dati ay tinawag nitong ama. Naramdaman ni Sofia ang mabilis at mababaw na paghinga ni Maya. Ang bawat hininga ng bata ay tila isang mahinang pagsamo para sa kaligtasan. Protektahan ang senyorita! Ang sigaw ni Mang Segundo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Bago pa man maabot ni Tiago si Sofia, hinarang na siya ng dalawang malalaking security guard. Ang tunog ng pagbuno at ang pagtama ng katawan ni Tiago sa semento ay tila naging huling kumpas ng kanyang pagbagsak. Ngunit kahit nakadapa na at pilit na pinipigilan, patuloy pa rin ang kanyang pagsigaw, ang kanyang mga salita ay puno ng lason at paninisi. Kasalanan mo ito, Sofia. Kung hindi ka bumalik, sana ay masaya pa kami ni Bella. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Ang boses ni Tiago ay gumaralgal. Ang bawat salita ay may kasamang talsik ng laway sa galit. Dahan-dahang humarap si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit puno ng isang matinding pait. Tinitigan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 10 taon. Hindi ko ninakaw ang buhay mo, Tiago. Ikaw ang mismong sumira nito noong pinili mong itapon ang iyong pamilya para sa pera at sa isang huwad na pag-ibig. Ang Aranda Group ay hindi kailanman naging iyo dahil ang puso mo ay hindi kailanman natutong magpahalaga sa tunay na yaman. Isang mahinang ungol ang narinig mula kay Maya. Mama, natatakot ako. Hindi ako makahinga. Ang kaba sa dibdib ni Sofia ay muling bumangon nang maramdaman niyang unti-unting bumibigat ang katawan ni Maya. Ang mukha ng bata ay muling naging maputla. Ang mga labi ay nagkukulay umay-ube sa gitna ng matinding stress at takot. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap para sa isang inang nakakita na sa pintuan ng kamatayan para sa kanyang anak. Dali! Dalhin siya sa ospital. Ngayon din. Ang utos ni Sofia habang mabilis na sumasakay sa sasakyan, hindi na nililingon ang nagpupumiglas na si Tiago na kasalukuyan ng pinupusasan ng mga dumating na pulis. Sa loob ng mabilis na sasakyan, hinahaplos ni Sofia ang malamig na pisngi ni Maya. Konting tiis na lang, anak. Nandito na si Mama. Hindi ka na masasaktan ng kahit sino. Pangako yan ng Mama. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Sofia ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa lungkot para kay Tiago, kundi dahil sa takot na baka sa huling sandali ng kanyang tagumpay ay mawala sa kanya ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon. Habang ang sasakyan ay humaharurot patungo sa ospital, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Mang Segundo. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang nakikinig sa kabilang linya. Senyorita, ang bulong ni Mang Segundo habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kumpanya na balak pagbilhan ni Tiago ng Aranda Group, may bago silang nadiskubre. Sinasabing may kasunduan palang pinasukan ng inyong ama bago siya mamatay. Isang kasunduang maaaring magpabago sa lahat ng ari-arian niyo ngayon. Napatingin si Sofia sa kawalan. Ang katarungang inakala niyang hawak na niya ay tila may isa pang lihim na nakatago sa ilalim ng mga anino. Sino ang tunay na kaaway? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa kanyang anak kung ang mismong pundasyon ng kanyang kapangyarihan ay muling nayayanig? Sofia, hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Naguluhan lang ako. Nalaso ng isip ko ni Bella. Pero ikaw at si Maya, kayo ang buhay ko. Pamilya tayo, Sofia. Magmakaawa ka sa board, sabihin mong nagkamali lang sila. Ang boses ni Tiago ay nanggagaling sa kabilang panig ng salamin sa loob ng visiting room ng presinto. Wala na ang kintab ng kanyang buhok at ang kanyang mukha ay puno ng pasa at pagsisisi. Isang anyo na tila ba ay pasang-ayon sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hawak niya ang telepono ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kahit konting awa sa mga mata ni Sofia. Ang bawat luhang tumutulo sa kanyang pisngi ay tila ba ay tunay? Kasing linis ng kristal? Ngunit para kay Sofia,
Ito ay tila ba ay pawis lamang ng isang ahas na nahuli sa bitag. Nakatitig lamang si Sofia sa lalaking dati ay pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao. Nakasuot siya ng isang formal na puting blusa, malinis at maayos, na tila ba ay isang matalim na kaibahan sa madumi at madilim na kapaligiran ng bilangguan. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya nagpapakita ng anumang emosyon. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang ugong ng electric fan sa kisame at ang mabigat na paghinga ni Tiago na puno ng drama. Pamilya? Ang tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat titik ay may bigat ng katarungan. Ang pamilya ba ay yaong hinahayaang mamatay ang anak dahil sa sariling luho? Ang pamilya ba ay yaong tinatawag na basura ang kanyang asawa sa harap ng ibang babae? Tiago, ang lason ay hindi nanggaling kay Bella. Ang lason ay nasa loob mo na bago pa man tayo magkakilala. Nagkamali ako, aminin ko. Pero tao lang ako, Sofia. Natukso ako sa kapangyarihan dahil gusto kong patunayan sa tatay mo na hindi ako mahirap. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Ang pagsigaw ni Tiago ay nauwi sa isang mahinang hikbi. Ang kanyang mga kamay ay humahampas ng mahina sa salamin. Maawa ka kay Maya. Ayaw mo bang lumaki ang anak natin na may amang nasa kulungan? Isipin mo ang hiya na dadalhin niya habang buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ang paggamit ni Tiago kay Maya bilang kasangkapan para sa kanyang kalayaan ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Ang hiya na dadalhin ni Maya ay ang pagkakaroon ng amang walang dangal. At huwag kang mag-alala, Tiago. Sasabihin ko sa kanya na ang kanyang ama ay isang taong namatay na kasabay ng aking mga pangarap 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang tumayo si Sofia, handa nang tapusin ang tagpong ito. Ngunit bago pa man siya makatalikod, biglang nagbago ang anyo ni Tiago. Ang pagsisisi sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Sofia? Ang bulong ni Tiago sa telepono. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pananakot. Ang kontratang sinasabi ni Mang Segundo, ang lihim na kasunduan ng tatay mo, hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang Aranda Empire ay nakatayo sa isang kasalanang mas malaki pa sa pagnanakaw ko. Kapag lumabas ang dokumentong yon, hindi lang ako ang babagsak. Isasama kita sa impyerno, pati na ang alaala ng mahal mong ama. Napatigil si Sofia. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagbalik. Tumingin siya kay Tiago, pilit na binabasa ang katotohanan sa likod ng mga nananakot nitong mga mata. Mang Segundo, tawag ni Sofia paglabas niya ng silid, kung saan naghihintay ang matapat na tauhan. Hanapin niyo ang dokumentong sinasabi ni Tiago. Kahit saan nakatago, kailangan nating makuha iyon bago pa ito mapunta sa maling kamay. Senyorita, may isa pa pong balita. Ulat ni Mang Segundo, ang kanyang mukha ay seryoso habang may hawak na tablet. Si Bella, nakita po siya sa isang hotel kasama ang isa sa mga kalaban ng inyong ama. Tila ba ay may binibenta siyang impormasyon na nakuha niya mula sa vault ni Tiago noong gabing maaresto ito. Ang bawat hakbang ni Sofia palabas ng presinto ay tila ba ay paglalakad sa isang manipis na lubid. Ang tagumpay na inakala niyang hawak na niya ay tila ba ay may nakatagong lason na unti-unting kumakalat. Sa loob ng sasakyan, habang pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga ilaw ng lungsod, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang kanyang ama? At anong sakripisyo ang kailangang gawin ni Sofia para protektahan ang pangalang Aranda kung ang mismong pundasyon nito ay nababalot ng lihim? Ang bawat anay ay dapat mawala bago mabulok ang buong bahay. At ikaw, Bella, ang pinakamalaking anay na sumira sa pundasyon ng aking pamilya. Ang boses ni Sofia ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol.
Nakatayo siya sa pintuan ng isang eksklusibong suite sa Grand Aranda Hotel. Sa loob ng silid, si Bella ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang matandang negosyante na mortal na kaaway ng ama ni Sofia. Ang mga dokumentong ninakaw ni Bella mula sa vault ni Tiago ay nakalatag sa mesa, tila mga piraso ng karne na pinag-aagawan ng mga buwaya. Napatayo si Bella. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita si Sofia. Ang kanyang mamahaling bestido ay tila naging isang masikip na tanikala. Sofia, paano mo nalaman na narito ako? Ang nauutal na tanong ni Bella, habang pilit niyang itinatago ang mga papeles sa likod ng kanyang bag. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang dekalidad na sapatos ay naglalabas ng tunog ng awtoridad sa ibabaw ng makapal na carpet. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin? Ang bawat galaw mo, bawat hininga mo, ay nasa ilalim ng aking pagmamasid simula noong gabing iwan mo si Tiago sa gitna ng kalsada. Lumingon si Sofia sa matandang negosyante. Senyor Valderrama, ang mga dokumentong hawak ng babaeng iyan ay mga pekeng kopya lamang. Ang orihinal, kasalukuyan ng sinusuri ng mga awtoridad para sa kasong treason at economic sabotage laban sa inyo. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Valderrama sa sahig ay tila naging hudyat ng ganap na pagkatalo ni Bella. Ang matandang lalaki ay mabilis na tumayo at umalis ng silid nang walang pasabi. Iniwan si Bella na nanginginig sa takot at galit. Hayop ka, Sofia! Sinira mo ang huling pagkakataon ko. Ang sigaw ni Bella habang sinusubukang saktan si Sofia. Ngunit bago pa man niya madampian ang balat ng reyna, sinalubong siya ng isang matinding tingin na nagpatigil sa kanyang mundo. Hindi ko sinira ang pagkakataon mo, Bella. Ikaw ang sumira nito noong pinili mong maging kabit at magnanakaw. Ang pabulong na sagot ni Sofia, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang mula sa mukha ni Bella. Ngayong gabi, hindi lang ang pera ni Tiago ang mawawala sa'yo, pati ang iyong kalayaan ay kukunin ko. Sa isang kumpas ni Sofia, pumasok ang mga pulis sa silid. Ang tili ni Bella habang pinupusasan ay tila isang malungkot na awit ng karma. Habang kinaladkad siya palabas, tanging ang amoy ng kanyang matapang na pabango ang naiwan, isang paalaala ng isang karangyang nakamit sa maling paraan. Matapos ang kaguluhan, bumalik si Sofia sa Aranda Group. Sa loob ng malaking conference room, lahat ng mga tauhan ni Tiago na naging bahagi ng kanyang korupsyon ay nakayuko. Isa-isang binasa ni Sofia ang kanilang mga pangalan. At ang bawat salitang "You are fired" ay tila isang hampas ng katarungan sa buong kumpanya. Ang Aranda Group ay hindi lugar para sa mga taong walang integridad. Ang pahayag ni Sofia sa harap ng natitirang mga empleyado. Simula ngayon, tayo ay magsisimulang muli. Ang bawat sentimo ng kumpanyang ito ay mapupunta sa paggawa ng mabuti, hindi sa bulsa ng iilan. Isang malakas na palakpakan ang bumalot sa silid, isang tunog ng pag-asa na matagal nang hindi naririnig sa loob ng kumpanya. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, naramdaman ni Sofia ang isang pamilyar na kaba. Tumingin siya sa labas ng salamin na bintana at nakita ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada sa tapat ng gusali. Isang lalaki ang lumabas mula sa sasakyan, isang lalaking matangkad, may formal na tindig at may mga matang tila may itinatagong malalim na kwento. Ito ang misteryosong lalaki na laging nakasunod sa kanya simula pa noong gabi sa ospital. Dahan-dahang lumakad ang lalaki patungo sa entrance ng gusali. Nang mag-angat siya ng tingin sa direksyon ni Sofia, isang pamilyar na pakiramdam ang dumaloy sa sistema ng babae. Ang katarungang inakala niyang kompleto na ay tila may isang malaking bahagi pang nawawala. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang himig ng tagumpay, isang patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay mas makapangyarihan
kaysa sa anumang lason ng kahapon. Sa loob ng payapang silid ng ospital, pinagmamasdan ni Sofia ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Wala na ang oxygen tank, wala na ang mga aparatong kumukontrol sa paghinga nito. Ang kulay sa mga labi ni Maya ay nagbabalik na, kasing pula ng mga rosas na nakalagay sa florera sa tabi ng kama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Sofia na ang hangin sa kanyang paligid ay malinis at madaling hingahin. Ang hapdi sa kanyang mga palad mula sa paglalabada ay napalitan na ng lambot, ngunit ang mga peklat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Paalala ng kanyang matinding pinagdaanan. Isang mahinang pagbukas ng pinto ang nagpalingon kay Sofia. Ang misteryosong lalaki, si Mateo, ay dahan-dahang pumasok. Hindi na siya isang anino sa dilim. Ngayon, ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Success ang lahat, Sofia. Hindi lang ang operasyon ni Maya, kundi pati ang paglilinis sa pangalan ng iyong ama. Ang malumanay na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay may dalang katahimikan na tila ba ay gamot sa naguguluhang isip ni Sofia. Ang dokumentong kinatatakutan mo, hindi yon ebidensya ng kasalanan. Ang totoo, isinakripisyo ng tatay mo ang sariling pangalan para protektahan ang pamilya ko noong kami ang nasa ilalim ng pag-uusig. Utang na loob namin ang lahat sa kanya. Naramdaman ni Sofia ang isang malaking pasanin na nawala sa kanyang dibdib. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi ng ganap na paglaya. Ang kanyang ama ay hindi isang kriminal. Siya ay isang bayani na nagkubli sa anino ng maling akala para sa kapakanan ng iba. Bakit mo ginawa ito, Mateo? Bakit mo ako tinulungan sa lahat ng ito? Ang tanong ni Sofia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Dahil matagal na kitang hinahanap, Sofia. Noong tinalikuran mo ang lahat para kay Tiago, alam kong darating ang araw na babasagin niya ang puso mo. Gusto kong naroon ako para pulutin ang mga piraso. Ang tapat na sagot ni Mateo. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng isang kakaibang init sa sistema ni Sofia, isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman niya muli. Isang kilig na hindi batay sa mabababaw na pangako, kundi sa katapatang napatunayan ng panahon. Kinuha ni Sofia ang lumang singsing ng kasal nila ni Tiago mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang simpleng ginto na naging saksi sa kanyang pagkaalipin. Sa isang dahan-dahang galaw, inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagtitiis. Para sa katarungan, kailangang mabulok ni Tiago sa bilangguan. Pero para sa katahimikan ko, kailangan ko na siyang kalimutan. Ang pabulong na sabi ni Sofia. Lumingon siya kay Maya, na ngayon ay nagmulat ng mga mata at ngumiti sa kanya. Mama, ang ganda mo po ngayon, parang reyna. Ang mahinang boses ni Maya ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Yumukod si Sofia at hinagkan ang noo ng anak. Ikaw ang prinsesa ko, Maya, at hinding-hindi na tayo babalik sa dilim. Ngunit habang namamayani ang kapayapaan sa silid, pumasok si Mang Segundo na may dalang isang itim na envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalangan. Senyorita, may huling habilin po ang inyong ama na ngayon lang pwedeng buksan. Sabi niya, ibigay ito sa inyo kapag ang lahat ng anay ay napaalis na. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang binubuksan ang envelope. Ang nilalaman nito ay hindi pera, hindi rin titulo ng lupa. Ito ay isang larawan ng isang batang babae na kamukhang kamukha ni Maya, ngunit may nakasulat na pangalan sa likod na nagpatigil sa mundo ni Sophie. Isang lihim na hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa tunay na pinagmulan ni Sofia. Ang kanyang buong buhay ay tila ba ay isang malaking pagpapanggap na hindi niya inaasahan. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng boardroom ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang mainit na yakap ng bagong simula.
Ang amoy ng mamahaling tabako at laso ng kasakiman ay naglaho na, napalitan ng samyo ng mga sariwang puting rosas na tila sumasalamin sa bagong hininga ng Aranda Empire. Nakatayo si Sofia sa dulo ng mahabang mesa, suot ang isang asul na business suit na sumisimbolo sa katatagan at kapayapaan. Sa bawat empleyadong bumabati sa kanya, ramdam niya ang tunay na paggalang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inspirasyong dala ng kanyang pagbangon. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa harap ni Tiago. Dahil sa pangamba, ay ngayon ay nakatingin nang diretso sa mga mata ni Sofia. Taglay ang pag-asang ang kumpanyang kanilang pinaglilingkuran ay mayroon ng puso. Good morning, Ma'am Sofia. The documents for the Maya's Heart Foundation are ready for your signature. Ang malumanay na ulat ng kanyang bagong sekretarya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ang proyektong ito ang pinakamahalaga sa kanya, higit pa sa anumang bilyong kontrata. Ito ay isang pundasyon para sa mga batang may sakit sa puso na ang mga magulang ay walang pambayad tulad niya noong mga nagdaang gabi. Gusto niyang siguraduhin na wala ng inang luluha sa harap ng pintuan ng ospital dahil lamang sa kawalan ng pera. Salamat! Let's make sure that every child gets the best treatment regardless of their status in life. Ang sagot ni Sofia habang matatag na nilalagdaan ang dokumento. Ang bawat kumpas ng kanyang pluma ay tila isang pagtupad sa pangako niya sa sarili noong siya ay nasa gitna pa ng dilim. Matapos ang trabaho, pumunta si Sofia sa rooftop garden ng gusali kung saan naghihintay si Maya at Mateo. Ang tunog ng tawanan ng kanyang anak habang hinahabol ang mga paru-paro ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Sofia sa kanyang buong buhay. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng sigla, isang himala na ipinagkaloob ng tadhana matapos ang mahabang penitensya. You look peaceful, Sofia. Ang bulong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inabot nito ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanilang mga daliri ay nagdait ng bahagya at naramdaman ni Sofia ang isang pamilyar na kaba, isang kilig na malinis at puno ng pag-asa. Masaya lang ako, Mateo. Masaya ako na sa wakas, ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang regalo. Ang sagot ni Sofia habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na para ipahayag ang mga damdaming hindi pa kayang bigkasin ng bibig. Nang hapon ding iyon, isang simpleng salo-salo ang idinaos sa mansyon ng mga Aranda. Kasama si Mang Segundo at ang mga taong nanatiling tapat sa kanya, nagbahagi sila ng mga simpleng pagkain. Mga pagkaing nagpaalala kay Sofia na ang tunay na kaligayahan ay wala sa dami ng putahe, kundi sa katapatan ng mga kasama sa hapag. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Mang Segundo na may dalang isang kulay abong envelope. Ang selyo nito ay galing sa isang banyagang kumpanya sa Europa. Senyorita, may dumating pong sulat, isang partnership proposal mula sa Ariscon International. Nais nilang makipagtulungan sa atin para sa global expansion ng foundation. Napakunot ang noo ni Sofia. Binuksan niya ang sulat at binasa ang huling bahagi nito. Ang kanyang puso ay biglang tumibay ang pintig nang makita ang pirma sa ibaba. Ang sulat ng mga kamay, ang kurbada ng bawat titik, ito ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Hindi ito pirma ng isang estranghero. Ito ang sulat kamay ng aking ina, ang pabulong na sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Ang kanyang ina na inakala niyang matagal nang pumanaw. Ang inang hindi kailanman nabanggit ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Paanong ang pirma nito ay nasa isang dokumento mula sa kabilang panig ng mundo. Ang bagong bukas na inakala ni Sofia na payapa na ay tila muling binubuksan ng isang pinto patungo sa isang mas malalim at mas malawak na lihim. Senyorita, anong gagawin natin? Ang tanong ni Mang Segundo.
Nabakas din ang kaba sa muka. Tumingin si Sofia sa portrait ng kanyang ama at pagkatapos ay sa masayang mukha ni Maya. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang pagbabalik ng Reyna ay simula pa lamang ng pagtuklas sa tunay niyang pagkatao. Ang gintong liwanag ng dapit hapon ay dahan-dahang yumayakap sa bawat sulok ng mansyong Aranda. Tila ba ay isang pagbabasbas ng langit sa katahimikang matagal na ipinagkait sa lugar na ito. Ang amoy ng sariwang damo at ang malambot na ihip ng hangin ay nagdadala ng kapayapaan, malayo sa mga ingay ng paninira at lason ng kahapon. Nakatayo si Sofia sa balkonahe, pinagmamasdan ng malawak na hardin kung saan masayang naglalaro si Maya kasama si Mang Segundo. Ang bata ay tumatawa ng malakas. Ang bawat hakbang nito ay puno ng buhay. Isang buhay na muntik ng manakaw ng kasakiman ng sarili nitong ama. Sa tabi ni Sofia, nakatayo si Mateo. Ang presensya nito ay tila ba ay isang matibay na pader na nagbibigay ng seguridad sa kanyang puso. Senyorita, may balita po mula sa labas. Ang malumanay na ulat ni Mang Segundo habang lumalapit sa kanila matapos mapagod sa paglalaro kay Maya. Si Tiago. Formal na pong nahatulan ng 20 taong pagkabilanggo dahil sa pagnanakaw at iba pang mga kaso. Si Bella naman ay mananatili rin sa loob ng mahabang panahon at si Doña Imelda, kasalukuyan po siyang nasa isang pasilidad para sa mga matatanda, mag-isa at walang kahit sinong dumadalaw. Huminga ng malalim si Sofia. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang bawat isa sa atin ay may kaukulang bayad sa mga desisyong ginagawa natin sa buhay, Mang Segundo. Hindi ko hinihiling ang kanilang paghihirap, ngunit kailangan nilang harapin ang katotohanang sila mismo ang lumikha. Tiningnan ni Sofia ang sulat mula sa Europa na hawak pa rin niya. Ang misteryo tungkol sa kanyang ina ay isang pintong na nanatiling bukas. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa kung ano ang nasa kabilang panig. Tungkol sa partnership sa Ariscon International, tanggapin natin ang alok. Ngunit hindi bilang isang anak na naghahanap ng kalinga, kundi bilang chairman ng Aranda Group na nakikipagkasundo sa isang kapwa negosyante. Kung ang aking ina ay naroon nga, haharapin ko siya sa sarili kong mga tuntunin. Bene, kain na. Madigomgin. Iyan ang Reynang kilala ko. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan para maging matapang sa hinaharap. Ang mga sugat mo ang nagpapatunay na ikaw ay lumaban at nagtagumpay. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang hawakan ni Mateo ang kamay ni Sofia. Ang init ng palad ng lalaki ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kilig. Isang damdamin na mas malalim kaysa sa anumang emosyong naramdaman niya noon. Sa sandaling iyon, alam ni Sofia na hindi lang ang kanyang kumpanya at anak ang nabawi niya, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang muling magtiwala at magmahal. Mama, tingnan mo, may ginawa akong korona para sa'yo. Ang masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanila. Hawak ang isang korona na gawa sa mga ligaw na bulaklak. Yumukod si Sofia at hinayaan ang anak na ilagay ang bulaklak na korona sa kanyang ulo. Salamat anak, napakaganda nito. Dahil ikaw ang queen ko, Mama. At dito sa bahay natin, wala nang malulungkot. Ang sabi ni Maya habang niyayakap ang leeg ni Sofia. Tumingala si Sofia sa kalangitan, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng magpakita. Siya ay hindi na ang Sofia na basahan, hindi na ang Sofia na alipin ng pag-ibig sa isang lalaking walang dangal. Siya ang reyna sa sarili niyang kaharian. Isang kahariang itinayo mula sa mga luha, pinatibay ng pananampalataya, at ngayon ay pinapatakbo ng tunay na pagmamahal. Ang bawat hamon ay tila ba ay naging bahagi lamang ng isang mahabang paglalakbay patungo sa kanyang tunay na pagkatao.
Habang pinagmamasdan niya ang kanyang maliit na pamilya, alam ni Sofia na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga vault ng bangko, kundi sa bawat ngiti ng kanyang anak at sa bawat gabing natutulog silang may kapayapaan sa puso. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang huling sulat na natanggap niya ay may isang maliit na post-it note sa loob na hindi niya napansin kanina. Nakasulat dito ang mga salitang, "Ang iyong ama ay hindi namatay sa sakit, Sofia. Hanapin mo ang susi sa lumang clock tower sa labas ng bayan." Napatigil ang tibok ng puso ni Sofia. Ang katarungang inakala niyang buo na ay tila may isa pang madilim na bahaging kailangang liwanagan. Sino ang pumatay sa kanyang ama? At bakit ngayon lang lumalabas ang katotohanan ito? Lumipas ang 5 taon na tila ba ay isang mabilis na daloy ng ilog na nagdala ng masaganang buhay sa tuyot na lupain. Ang mansyon ng mga Aranda, na dati ay nababalot ng malamig na katahimikan at mga lihim ng nakaraan, ay kasalukuyan ng punong-puno ng init at liwanag. Ang amoy ng namumukadkad na sampagwita at ang masayang tawanan ng mga bata sa malawak na hardin ay nagpapahiwatig na ang sumpa ng kahapon ay tuluyan ng napawi. Nakatayo si Sofia sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Hindi na siya ang babaeng may magaspang na kamay at kupas na duster. Ngayon, ang kanyang anyo ay nagdadala ng isang uri ng kagandahang hindi kumukupas, ang kagandahang nanggagaling sa isang pusong nakaranas ng matinding bagyo ngunit piniling manatiling buo. Suot niya ang isang simpleng puting bestido habang ang kanyang buhok ay malayang humahalik sa kanyang mga balikat. "Mama, handa na po ang lahat sa labas. Ang mga bata mula sa foundation ay naghihintay na po sa inyo." Ang masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. 10 taong gulang na si Maya ngayon, isang masigla at matalinong bata na walang bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang buhay na patunay ng himala at ng katatagan ni Sofia. Yumukod si Sofia at hinagka ng noo ng anak. "Salamat, anak. Sabihin mo sa kanila na darating na si Mama." Bago lumabas, muling hinawakan ni Sofia ang isang maliit na susi na nakuha niya mula sa clock tower noong nakaraang buwan. Ang susing iyon ay nagbukas sa isang huling liham mula sa kanyang ama. Doon niya nalaman ang huling katotohanan. Hindi pinatay ang kanyang ama ng sinumang tao, kundi pinili nitong magsakripisyo sa pamamagitan ng pagkubli ng tunay na yaman upang masiguradong si Sofia ay matututong lumaban sa sarili nitong mga paa. Ang pagpatay na tinutukoy ni Tiago ay ang pagpatay sa tiwala ng kanyang ama sa kanya. Ang katarungan para sa kanyang ama ay nakamit na niya sa pamamagitan ng pagiging isang mahusay at matapat na leader ng Aranda Group. Lumingon si Sofia kay Mateo na nakatayo sa may pintuan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang tahimik na ngiti, nagkaunawaan sila. Hindi na kailangan ng mga marangyang salita. Ang presensya ng isa't isa ay sapat ng pambayad sa lahat ng mga gabing sila ay nag-iisa. Ang pag-ibig na dumating sa buhay ni Sofia ay hindi isang pag-ibig na sumasakal, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng pakpak upang siya ay mas lalong lumipad ng mataas. Sa kabilang dako, malayo sa karangyaan ng mansyon, si Tiago ay nananatiling nakakulong sa madilim na rehas, nilalamon ng pagsisisi at galit na wala ng patutunguhan. Si Doña Imelda naman ay kasalukuyang nasa isang tahimik na pasilidad. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng isang anak na hindi na siya kailanman dinalaw. Ang bawat isa sa kanila ay nakakulong sa sarili nilang impyerno. Ang impyernong sila mismo ang nagtayo gamit ang kanilang mga kasinungalingan. Naglakad si Sofia palabas sa hardin kung saan ang lahat ay naghihintay. Habang pinagmamasdan niya ang masayang mukha ni Maya at ang mga taong tinulungan ng Aranda Group, naramdaman niya ang isang ganap na kapayapaan. Ang bawat sugat sa kanyang kamay
Ang bawat patak ng luha sa kanyang duster noon ay naging mga perlas ng karunungan na kanyang dadalhin habang buhay. Ang paglalakbay mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging reyna ay hindi tungkol sa korona o sa bilyong halaga ng ari-arian. Ito ay tungkol sa paghahanap sa sariling dangal at sa kapangyarihan ng pagpapatawad sa sarili. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid, alam ni Sofia na ang tunay na kaharian ay hindi ang kumpanyang kanyang pinapatakbo, kundi ang pag-ibig na kanyang itinanim at ngayon ay masaganang inaani.